Hello guys, hello. We are 3, 4. Paano mo ba paring nasabing success na yung karir mo? Paano nga ba nating masasabi na success na yung career? Well, first of all, kailangan muna nating tanungin ang sarili natin. Kung tayo ay, Kung tayo ay matanda na. oo, tayo ay matanda na. Matanda na. Sana'y lagi tayong Sana'y di tayo magbago. Rolling na ba yan, man? Rolling naman. Okay, May beat pa tayo dito. let's go. Ikaw ang nasasagot palagi. Intro. Intro. So we are 3, 4. Diretso upload naman eh. Wala nang cut. Hello guys. Good morning. Morning Good everyone. morning, guys. Good evening. Kumusta naman ba kayo, mga man? Ikaw ba, man? Ako, man. Okay lang ako. Ulit. Okay lang naman ako. Okay ka lang ba? Wala namang pagbabago. Wala namang mga naging problema lately, man. Wala naman, man. Tayo ay nagkasama-sama na naman. Sa Uli. isang gabi. Content. Sa isang gabing madilim. Pinasok na po ang content creation. Ayan, nagbago na ang ating background. Naging kulay blue na. Isang tanong, isang sagot. Paano ba malalaman kung successful na yung career mo? Paano ba? Paano nga ba natin malalaman? Ulit. Tanong mo ulit. Wala ba tayong intro? Yung pagpasok ba ng tanong? Oh, yun nga. Ganun nga, pare. Introan mo nga ng ganun. Hello guys, good evening. Nandito na naman kami ngayon for another video. Kami ay mag-uusap na naman tungkol sa iba't ibang bagay. So we are 3, 4. Rolling naman, baka hindi naka-play, ah. Rolling na no? Baka ulit tayo. Okay? Rolling man, 2 minutes na. Hello guys. Nandito na naman kami for another video. What's up? Yo, good evening. Kami ay 3. Pero ngayon, 3 lang. 3 Muna. lang kami ngayon at wala yung isa namin kasama. Ala yung pang 4 eh. Wala yung pang 4 kaya. Napugpog yung di 4 eh. So, meron kaming mga katanungan dito na nakahanda na pag-uusapan namin 3. At magkakaroon din kami ng mga 1v1 session. Ngayon. 3v3. Lalabanan namin kayo. Ganun. Biro lang. Meron silang katanungan. Ano ba? Oo. Unang tanong, pare. Ang unang tanong, paano nga ba natin masasabi na successful na ang karir mo? Pare, ikaw, paano pare? Paano ba talaga masasabing successful ang career mo, pare? Yung malaking katanungan natin ngayon. Kumbaga, kagaya nga pare dun sa may definition of success, di ba? Depende nga yan, pare, kung ano yung, paano mo dinidefine yung success? Kung ano yung success para sa'yo, pare? Tsaka pare, wala pa tayong masyadong career. Oo. Nag-aaral pa lang tayo ngayon. Pasibol pa lang eh. Di ba? Tagsibol pa lang eh. Pero yun nga, pare, paano mo nga masasabing successful ang career mo? Ano to, based on our own opinion, pare. Opinion natin. Opinion lang ba? Walang... O, sino unang sasagot? Ako muna. Siyempre, ang opinion ko dyan, pare. Paano nga ba natin malalaman na nag-success na yung career natin? Malalaman lang natin na nag-success yung career natin is dapat masaya tayo sa ginagawa natin, pare. Paano natin masasabing successful tayo kung yung ginagawa natin is di naman natin gusto, di ba? Paano natin may pagpapatuloy yung isang bagay kung tayo mismo ayaw na natin? Paano natin may pagpapatuloy yun? Paano tayo magsasuccess pala kung hindi natin yung gusto, di ba?
Yun lang na may opinion ko doon. Ikaw pare, baka may opinion ka pa dyan. Sa akin naman, I define success kapag I can provide for my family na. Yung tipong ako na yung gagasto sa bahay. Yung ako yung magpapaaral, ganun, sa mga kapatid ko. Kasi gusto ko talagang mangyari is, yung mga magulang ko is mag-stay na lang sa bahay. Like, ang gagawin ko is, kumbaga, gusto ko magretiro na sila, hindi na sila magagawa ng, hindi na sila magtatrabaho, hindi na sila gagawa ng kung ano-ano para kumita ng pera. Kasi tol, ang pagkita ng pera is napakahirap. Sa panahon natin ngayon, yung paghahanap lang ng pera, di ba? Kahit sabihin natin nasa Manila ka, di ba nga sabi nasa Manila daw yung pera. Kaya marami daw pumupunta ng mga ibang tao na doon nagtatrabaho. Pero kasi, Na pare, yun, oo, cost of living din doon tol, sobrang expensive. Kahit sabihin natin mataas yung sweldo mo, kaso babawian ka kasi doon sa expenses tol eh. Pare yung ginagawa mo dun, hindi na nasusuklian ng sahod mo eh. Oo, masyado ka ng burnout sa lahat Parang- ng ginagawa mo. Kahit yung pag-unwind tol, mahirap nang gawin kasi hindi ka na makapag-save eh. Kasi alam mo, magtatrabaho ka doon. Sabihin na natin, isa kang manager ka na. Sahod mo. Ngayon, nakuha mo na yung sahod mo. Gagawin mo ngayon. Siyempre, budget. Grocery ka. Yung tayo sa reality pare. Oo, grocery ka, bayad kuryente, bayad apartment. Kung gusto mo, masyadong yung lifestyle mo is costly. Kondo ka. Pare, magkano kondo doon, napakamahal. Tapos magpapadala ka pa ng pera sa pamilya mo. Tol, isipin mo naman, paano ka pa makakapag-save para sa sarili mo. So, Ano pa yung matitira sa'yo nun? Ano? ako wala na matitira sa'yo. Parang yung 500, 400 pare, hindi na kasya sa isang araw eh. Hindi na kasya doon, tol. Yung Sa pamasahe pamilya pa mo lang. pare, kasya pa yung 500 isang araw. Parang hindi na eh. No? Pamasahe pa lang, pre. Parang magkano yung pamasahe sa, sabihin mo sa tricycle, magkano? Dito sa Cabanatuan, magkano ba sa Cabanatuan? 200 ba? 100. 200. 200 ano? Mahal. Pero mapunta tayo dyan tungkol sa tricycle, tol. Sa hanap buhay nila. Anong masasabi nyo, tol, na tumataas yung singil nila? Kasi tumataas, tol, yung langis, di ba? Oo. Tumataas. So, is it worth it na sobrang ganong kataas yung inilaki ng fare, pare, na binabayad natin sa kanila? Opinion ng iba. Ito pare para sa akin. Kasi pare, kaya tumaas yan eh. Isipin mo na lang pare yung gasolina. Magkano yung gasolina natin ngayon? Yung 1 litro pare, magkano? 56, 57. Isa pa, may 59. May 59 pa minsan. Paano pa sa Petron pare? Nasa 60 na yata. Tsaka pare yung init ng panahon. Isipin mo na lang. Isipin mo pare yung 60 ba na binabayad natin sa kanila sa init ng araw na yan. Sa init ng panahon na binabiyahe nila. Kaya bang bayaran ng 60 natin yung pampagamot nila? Yung mga maintenance, ganun. Halimbawa na hospital pare. Nirereklamo natin 60, sabihin natin 60, sandaan. Eh paano kung abutan dyan yan, di ba? Kung abutan dyan yan na magkasakit, biglang himatayin, di ba? Siyempre, isusugod yun sa hospital na. Eh, paano kung nag-iisa pa siya sa buhay niya? Yun lang inaasahan niya. Kaya, parang medyo fair lang. Huwag lang yung sobrang taas pa rin na sa isang... Hindi makatotohanan. Oo, hindi na makatotohanan. Parang wala na. Oo. Hindi tayo eh. Parang hindi na hindi na fair. Hindi na makatotohanan yung 200 para ilang kilometro lang. Kaya, pero sa iba pare, yung 100, 50, 60, okay na yun pare. Parang tulong na lang din natin sa kanila, sa mga ginagawa nila. Kasi pare, kung walang tricycle, ano gagamitin natin? Honda Stephen, Honda Stephen na lang pare. Kaya po saludo sa mga, di ba? Sa mga, hindi lang naman sa mga tricycle drivers, sa mga jeepney drivers, bus drivers, sa lahat ng mga drivers, di ba? O mga, stay safe. Di ba? Stay safe sa lahat. Ride safe, ano ba? Ride safe, pare. Kaya talagang
malaking tulong pa rin pare ang mga driver natin. Eto, isa pa ako tanong. Napunta tayo sa jeepney drivers, sa mga drivers. Eto tol, ano yung take nyo na gustong i-phase out yung jeepney? Di ba sa Manila, di ba? May mga Ah. nagrarally. Kasi nga ano sa kanila yun eh. Napakalaking dago kung mawawala yung pangkabuhayan nila. Lalo na sa mga estudyante. Di ba sobrang sa kanila nun. Kumbaga sobrang nakakatulong yun para makapag-save up sila ng pera. Di ba kasi kahit sabihin natin na yung sinisingil sa'yo dun is paunti-unti lang kada sasakay. Eh paano punuan yun tol? Malaking bagay. Malaking Oo. halaga yan, pare. Sa isang biyahe mo pa lang makakailan ka na dun. Oo. Di ba? So ano yung take nyo dun pare? So, pare yung take ko kasi pare sa jeepney phase out, di ba? Kumbaga, ano yan eh, we must look it in different sides. Di ba? Huwag tayo maging bias. Siyempre, kung ako, personally, ayoko ma-phase out ng jeepneys kasi, di ba, kagaya ko, di ba, isa rin akong commuter, pare. Di ba? Kumbaga, malaking bagay, pare, yung, kumbaga, 40 pesos na jeep, mga 50 kilometers. Di ba? Malaking bagay yun, pare. Mura na yun. Mura na yun. Di ba? Sa iba, no? Pero, kumbaga kasi, pare, we must take note na, and we must also understand that the world is innovating. Di ba? And like the other countries, di ba? Kumbaga, they're stepping up their game, di ba? Kumbaga, nagle-level up ang other countries eh. Ang Philippines din, di ba? Although developing country siya, di ba? Eh, meron tayong tinatawag na globalization eh. Di ba? Na kumbaga, na kailangan nating sumunod sa ibang countries para hindi tayo mapag-iwanan. Pero yun nga pare, yung jeepney kasi pare sobrang, kumbaga parang, ano yan eh, di ba parang physiological needs ng tao dito sa Pilipinas yun eh, di ba? Kumbaga parang essentials, di ba? Essential talaga pare ang, Pagka pare nawala yan, saka sakay sa bus. Kamal sa bus pare. Magkano sa bus? Sabihin mong naka-aircon ka dun pare sa jeep naman pare, natural air yun pare, solid yun. Kaya pare, oo, damahin mo yung usok nila pare. Sulit pa rin ang binabayad na sa jeepney, kaya huwag nang i-phase out ang jeepney pare. So, ang take mo, no to phase out. No to phase out. no to phase out tayo No to pare. phase out. No to, at least sa ngayon. Sa ngayon, di ba? Kasi I think, you know, our country is not yet ready. Di ba? For the phase out of jeepneys. Kasi, di ba, kumbaga, meron man tayong mga metro station, guys, sa Manila, pero sa Manila lang. Di ba? Paano sa ibang lugar? Di pa sa Paano lahat. man dito? Oo. Tsaka, Paano sa Nueva ano, Ecija, pare, di ba? Sa mga probinsya. Oo. Pero I think, you know, when the time comes na, kumbaga, most of the regions here in the Philippines meron ng metro station. I think, Sana. you know, it's time to consider the jeepney phase out. Di ba? Kung may ganun Pero, na. pero kung wala pa, hanggat wala pa, Mm. di ba? Kumbaga, kailangan din nila isipin yung taong bayan, di ba? Kung Oo. paano, di ba? Kung paano sila makaka-survive sa daily commute. Oh. Di ba? Malaking tulong ang jeepney pare. It's like, you have to consider others people lives, ganun. Kasi kung lagi lang tayo magbe-base sa innovation, sa pag-i-innovate natin pare, nakakalimutan na natin yung human lives. Pare. Di ba? Nakakalimutan na natin kung sabihin na natin maganda yung plano mo. Maganda yung gusto mong gawin. Eh kaso nga lang, hindi pa handa yung mga tao dun sa pinaplano mo. Like, mas maganda sana kung uunti-untiin. Kumbaga is ipapakilala mo muna sa kanila. Hindi yung biglaan to. Kasi di ba parang nangyari kasi parang nabigla kasi lahat ng tao. Hindi naging masaya yung mga tao doon. Oo, hindi naging masaya kasi Diba? nabigla sila. Siyempre, state of shock pare. Normal na ano yun na magiging reaction ng tao kung gano'n yung gagawin. Pace out tol. Di ba? Lalo na't nakasanayan ng mga tao Oo. na, di ba, jeepney talaga eh. Mga hindi talaga sila naging masaya sa ganong phase Tol, out. tsaka nasama na siya sa culture natin eh. Katulad nun na pumunta nga dito si Kobe, di ba? Na nakasakay pa nga sa jeepney yun, di ba? So, para sa mga Pilipino kasi talaga, legendary na talaga yung jeepney. So, mahirap talagang tanggalin yan na biglaan. So, yun pa yung sinauna eh pare. Oo, di ba? Mas maganda sana kung ipapakilala nila sa atin unti-unti yung tipong yung tipong masasanay ba?
Like, hindi yung biglaan na, Hindi mako-culture shock. hindi makukulture. Paano na culture shock talaga yun? Kaya nga hindi dahilan kung ba't di na face out yung jeepneys eh. Di ba? Kasi na-culture shock yung mga Oo. tao eh, di ba? Daming nagalit eh. Di ba? Maraming di naging masaya pare. Maraming hindi naging masaya talaga sa ginawa nilang hakbang na yun. Oo, pare, may nag-rally pa nga. Di ba? Siyempre kasi tol, kabuhayan kasi nila yun. Tapos pag ano pa ata nun is, pag tinanggal ata yung jeepney, yung mangyayari ata doon price, yung bibigay sa kanilang bagong, yung electrical ba tawag? Electric. Minibus, pare, Yung minibus, di ba? Uhulog-hulugan pa ata nila yun eh. Di ba? Meron na sila sariling jeep tol. Tapos bibigyan sila hulugan. Sino bang hindi maano nun, di ba? Kaya I hope sana ang magandang gawin is step by step. Step by step, ano. Baby step lang. Parang ganun. Every step matters. Every step matters. Pero gaya nga, di ba kanina, nabanggit natin, di ba, na maraming hindi naging masaya sa ganun. Oo. Paano ba talaga maging masaya, pare? Ano ba ang definition ng kasiyahan, pare? What's your own definition of happiness? Own definition of happiness. Ito, opinion ko lang to. Pero hindi ko ito sa lahat. Sa akin lang yung pananaw ko lang. Paano ko nagiging masaya. Kasi life is unfair. Sobra tol. Hindi pwedeng ikaw lagi yung panalo. Hindi ikaw dapat palagi yung main character. Kailangan mo rin maging sidekick minsan. Kailangan mo rin maging tagapanood lang. Audience. Kailangan mo maging nasa bench ka lang. Katulad sa basketball, kailangan mo magparaya minsan, di ba? So, na-achieve ko yung happiness ko na step by step, tol. Natutuwa na ako sa achievements ng iba. Like, kahit hindi ako yung nanalo. Halimbawa, sabihin na natin, ikaw nanalo ka, tol. Nagkaroon ka ng big break. Masaya ako para sa'yo, pare. Kasi syempre, doon pa lang na-appreciate mo lahat ng nasa paligid mo. Pati mga achievements ng tropa mo. Tol, napakasaya sa feeling, tol. Makikita mo na nanalo yung isang tao. Di ba? So, na sa akin eh. Na-appreciate ko siya nung tawag dito. Nagsisimula na akong matuwa sa achievements ng iba. Kasi before talaga, aminin natin, talagang inggit tayo. Legit yun, naiinggit tayo sa achievement ng iba. Pero as we, di ba? Hindi na mawawala sa atin yun, pare. Ugali na natin yun. Hindi man natin aminin, pero ugali na ng Pilipino. Pero as we grow older, nagkaroon tayo ng realization. Ako nagkaroon ng realization. Sabi nga nila, di ba? Realization, it's different. But, so, Talagang mindset na natin kasi minsan may inggit eh. Oo. Pero meron namang magandang kahulugan ng inggit, pare. Sa inggit, pare, pwede ka ma-motivate. Oo. Oo, pwede yun, pare, pwede. Pagka kasi pare, nainggit ka. Tama tol. Mananatili ka na lang bang inggit, pare? Siyempre, mga hata ka na din. Hatakin mo sila, pare, para... Oo. Siyempre, ikaw na may nasa taas. Tama. Pero mentality, man. Kaya yun yung sinasabi ko, parang mentality ng Pilipino. Napakahirap tanggalin yan, tol. Parang yan, Talagang- tol. Culture. Naging culture na din yan. Hatakin na lang kita, Oo. baba, para ako na may naandyan. Parang nangyari, tol, kabaligtaran eh. Yung iba, hindi na yung iba, yung mga may crab mentality, culture shock, tol. Kasi yung iba, wala nang crab mentality eh. Lahat sila nag-improve na eh. Ikaw na lang, andun ka pa eh. Ayaw mo mag-step up eh, di ba? Nakahakbang na kami, ikaw nandun ka pa. Diyan ka na lang. Oo, di ba? Diyan ka na lang ba? Kaya, Hindi ka na magbabago. kaya ang dapat i-face out talaga tol, yung mga ganyan Mga eh. ganyan Crab ba? mentality. Ay, mga ganyan tao ba? Oo. No? Talagang yung ayaw nilang gumawa para sa sarili nila eh, no? Yung hindi sila natutuwa kapag may umangat sa kanila. Napakahirap niyan. Ito mga binibigyan ng yan. Ang isa lang eh. Sa panahon ngayon, pare, parang kasalanan na mag-success. Di ba? Oo din. Parang kasalanan na ngayon na mag-success. Eh. Somehow ganun nga talaga. Parang ang gusto nila, pantay-pantay na lang. Lahat na lang tayo mahirap. Gusto mo yumaman? Oo. Di pwede yun. Huwag ka na yumaman. Pero, Mahirap na lang tayong lahat. pero isipin mo tol. Sa una,
tatawanan ka nila talaga eh. Di ba may ginagawa ka isang bagay na talagang pinagsisikapan mong Oo. maging successful. Isa pa yun, pare, culture na natin yan. Oo, di ba? Pag tatawanan ka muna nila, sasabihin sa'yo, hindi mangyayari yan. Ano ka nangangarap? Oo. Suntok sa buwan ang ginagawa mo. Mga ganun yung mga sinasabi nila, tol, di ba? Parang Suntok sa buwan. mahirap daw pare managinip ng gising. Mahirap talaga managinip ng gising, tol. Mahirap Pero talaga pare, yun. ito Oo. Pero pagka nag-success ka, Oo. bakit nagtatanong sila? Mabanat yan. Bakit nga ba? Tol, paturo naman ako yan, tol. Isa ako sa mga naniniwala. Bigla ka naging isa sa mga naniniwala, no? Di ba? Parang yung start ng game mo parang wala namang nanonood. Di ba? Oo. Lalo sa mga... Parang nung nasa The Best ka ba't ang dami nila? Oo. Diba? Parang, Ay, yung ano parang lahat sila supporter mo na, pare. Oo. Yung parang, ano lang, dalawa lang yung pumapalakpak nung nag-success ka na, 100 na. Tapos nangingi pang balato. Nangihingi pa ng balato. Yung dalawang pumapalakpak sa'yo, Oo. hindi nangihingi. Tapos sila, yun ang talagang nakaka-visit. Nakaka-visit siya. Ikaw, pre. Ikaw, anong take mo doon? Pare, talagang, kumbaga, hindi mo na maiwasan yung ganun eh. Oo. Di ba? Kasi, I think lahat naman ng mga influencers na sikat ngayon, dumaan sa ganyan eh. Di ba? And marami yung mga aspiring influencers ang kumbaga, dinaanan nila yung maraming pag-hate, yung maraming hate comments, Oo. negative comments. And yung mga kilala nating successful influencers, iba yung ginawa nila sa mga, di ba? Kaya sa mga nag-fail, hindi man failure, di ba? Kumbaga sa mga hindi nag-succeed, Oo. di ba? Nagpa-apekto sila sa ganyan eh. Di ba? Others, no? Yun kasi yung mahirap pare pagka, Social anxiety, ano? pagka kumbaga, inahayaan mong diktahan ka ng ibang tao. 'Di ba? Kasi pare, 'di ba, ikaw nga yung gumagawa ng direction mo sa buhay eh. Bakit iba yung magmamaneho? 'Di ba? Bakit sa iba mo pare ibibigay yung steering wheel? Oo. 'Di ba? Kung ikaw yung may alam kung ano magiging direction ng buhay mo pare. 'Di ba? Saan kayo pupunta kung hindi naman niya alam? Oo. Tsaka tol, dyan, di ba, binigyan niya tayo ng kanya-kanyang buhay para hindi na tayo mangialam. Di ba? So, huwag mong hayang maapektuhan ako ng mga tao nangingialam na yan. Hindi lang sila masaya sa buhay nila kaya gano'n. Kaya gusto nila makialam. Di ba? Parang yung nakikita nilang ginagawa mo, naiingit sila kasi gusto mo mag-improve. Sila, gusto nila mag-improve pero wala silang ginagawa. Ikaw, gusto mo mag-improve pero may ginagawa ka. It's like, gumagawa ka ng action para punan yung pagkukulang mo sa sarili mo, di ba? It's a good way para ma-improve yung sarili mo, para magkaroon ka ng chance na mag-success. Kasi nagsisimula ang success kapag nagsimula ka ng baguhin yung sarili mo, tol. Doon magsisimula yan. Kasi, kahit sabihin na natin, tol, gusto kong mag-success pero wala kang ginagawa. Wala kang ginagawa para mag-improve ka. Halimbawa, ako ngayon, tamang inom lang. Tamang gala. Diba? Di ako nagbabasa ng libro. Tamang social media lang ako, men. Totoo nga yun, mahirap talaga mababa sa social media. Pero kung ikaw talagang gusto mong mapunan yung sinasabi mo sa isip mo tuwing gabi, hindi ka na nagsa-cellphone, parang gusto ko nang baguhin to. Ayoko na ng ganito. Gusto ko nang baguhin yung sarili ko. Pero kinabukasan, ang gagawin mo, ganun ulit. Parang cycle lang tol eh. Sa umaga, ginagawa mo ulit doon. Sa gabi, mag-iisip ka, ayoko nang gawin to. So, sa umaga, ganun ulit, di ba? Kaya, ang success is mag-i-start lang yan. Magsisimula lang yung umandar. Parang cold start ba? Kapag binago mo na yung sarili mo. So, yun yung ang tanong, pare. Ang tanong. Paano nga bang nakakaalis sa masamang cycle, pare? Paano mo naaalis yung sarili mo sa bad habits? Sa mga katulad ng sinabi mo, paano nga ba tayo aalis sa mga ganong kalagay na puro na lang tayo social media? Wala na tayong ginawang maganda. Puro na lang ganun. Paano nga ba? Yan nga pare yung kumbaga di ba? Kung familiar kayo sa term na wishful thinking. Wish ko ganito ako, wish ko ganito ako, pero wala naman tayong ginagawa. Di ba? Kaya nga sinasabi nyo.
'Di ba? Maraming taong ganyan eh, aminado tayo, 'di ba? Kahit tayo ganun din tayo. Naging ganun din tayo talaga. Oo, naging ganun din tayo. Pero yun nga pare, 'di ba? Gaya nga ng sa Atomic Habits, 'di ba? Yung tiny changes will create remarkable results. Oo. Umpisahan mo pare sa maliit na bagay, Oo. 'di ba? Kung gusto mong maging maganda ang araw mo, 'di ba? Kung gusto mong maging mabuti ang araw mo, umpisahan mo muna sa higaan mo, Umpisahan mo sa maganda. 'di ba? Oo. Kasi magtutuloy-tuloy na yun, 'di ba? Yun nga yung napag-uusapan natin na kapag ka, 'di ba, gumising ka, 'di ba, tiniklop mo yung higaan mo, 'di ba, nag-push-ups ka, 'di ba, nagbasa ka ng libro, nagpunta ka sa gym, 'di ba? Ano sa tingin mo yung magiging epekto nun throughout the day, 'di ba? Hindi naman siguro magiging pangit pag ganun yung umpisa ng araw mo eh. Oo. 'Di ba? Pero pagka inumpisahan mo yung araw mo na sa pag-i-scroll, eh, mag-i-scroll ka na lang hanggang gabi. Mag-scroll ka na lang Papakat ka talaga. lang talaga doon. 'Di ba? Pero yun, Tapos nasa higaan ka po. oh, pero yun nga pare kasi, 'di ba? Ang dopamine kasi na naibibigay pare ng pag-gym tsaka ng pag-scroll is magkaiba. 'Di ba? Kahit sabihin nating pareho silang dopamine, kumbaga instant and delayed gratification yun eh. Oo. 'Di ba sa pag-scroll kasi 'di ba instant na sa'yo yung maano mo eh, mararamdaman mo kasi 'di ba nag-e-enjoy ka sa mga content eh. Unlike sa gym na kailangan mo pang mag-reps ng sobrang dami bago mo maramdaman yung ano eh, 'di ba? Oo. Yung true happiness eh. 'Di ba? Kaya hindi rin natin masisisi pare kung bakit kung bakit yung mga kabataan ngayon nahuhulog sa mga short form content, kung bakit sobrang iksi na lang ng mga attention ng mga tao ngayon. 'Di ba? Dahil pare it's the age of social media, kumbaga, 'di ba? Hirap ng pigilan, tol. Nandito na tayo sa point na kapag hindi ka nag-social media is para kang ano eh. Para ka ng rare. Oo. Para kang rare, tol, pag hindi ka na masyado nag-social media. Wala kang social media, di ba? Ang Oo. rare na lang ngayon na makahanap ng tao na walang social media. Yun yung mga tao na talaga nabubuhay sa mundo, tol. Kasi yung iba, nabubuhay lang sila through internet, virtual, sa mga virtual world, ganun. Yung sa VR, tol. Di ba? Dami nga nilang na-invento, di ba? Oo, yung mga augmented reality, di Oo, ba? mga ganun. Kaya doon, mas nahuhumaling yung mga tao sa mga ganun. Parang target na din kasi ng mga ano yun eh, mga company eh. Kasi alam nilang in demand. Pero yung mga libro, di ba? Sabi natin, libro. Eto, libro to. Ayan, sa paningin ng mga lagi nagsusocial media, libro lang. Pero kung sa tingin ng mga book lover, pare, napakadaming knowledge na makukuha. Parang hindi lang knowledge eh. Kumbaga Oo. parang, ano yun eh, parang tao yan pare. Oo, Para sa akin. na Kasi- magkikwento, di ba? Oo. Kasi pare, kumbaga, hindi naman ako ganun kadalas magbasa ng libro. Oo. Pero pag nagbabasa ako, para akong may kausap eh. Mm. Di ba? Alam mo yun, parang merong nagkukwento sa akin, parang merong nag-a-advise sa akin, ganun. Although ako lang naman mag-isa, di ba? Pero, kumbaga, parang dami mo talagang matututunan eh, di ba? Ng mga bagay na hindi mo matututunan sa eskwelahan. Di ba? Ayun din, tol. Hindi naman kasi lahat tinuturo doon eh. Oo. Hindi talaga pare kasi Oo. kung ituturo lahat doon, wala nang mahuhulog sa cycle of employment, Yun nga. 'di ba? Kaya pare yung tanong, eto yung susunod kong tanong sa inyo pare. Para sa inyong dalawa. Oo. Sa tingin niyo ba pare yung mga jobs na 9 to 5, pamilyar naman kayo doon, 'di ba? Oo. 9 to 5 jobs. Sa tingin niyo ba patibong 'yun sa mga tao? Do you think it's a trap? Sagutin mo muna. Kakat natin yan. Ano daw yung 9 to 5 tinatanong? Yung mga 9 to 5 na trabaho pare, yung alam mo yun, yung 9 to 5 hours. 9 to 5 hours. Anong 9 to 5 hours? Yung 9 a.m. to 5 p.m. na trabaho, ganun. Okay. Yung sinasabi ko kanina. Yung pag-aaraling ka ng... Retake. Dito na ulit. Ikaw muna sabihin mo yun sa may ano. Yun sa may eskwela, hindi tinuturo lahat. Kasi tol, paano nga ba naman is sa school kasi hindi naman kasi tinuturo lahat, di ba? Oo. Meron silang hindi sinasabi sa atin na ayaw nila sabihin na secret lang. Pero alam naman natin ngayon, na malalaman natin ngayon kung ano yung secret na yun. Because of the internet. Oo. Di ba? Kumbaga dahil sa internet, di ba? Kumbaga bukas na lahat ng knowledge yun eh. Oo. Pero kung babalik tayo pare sa usapan na yun, di ba? Oo.
na hindi nga lahat tinuturo sa school. Kumbaga, kaya nga parang hindi tinuturo lahat sa school kasi walang mahuhulog sa cycle of employment, di ba? Wala nang magiging empleyado. Wala nang mga magiging trabahador. Kumbaga, kung ituturo ang reality ng mundo sa eskwelahan, baka lahat ng tao businessman na, baka lahat ng tao mayaman na. Di ba? Pero pare, pero yun nga pare yung tanong ko sa inyo. Do you think 9 to 5 jobs is a trap? Sa tingin nyo ba pare, patibong ba yung mga trabaho na 9 to 5? Ano sa tingin nyo? Para sa akin, pare, opinion ko lang naman to. Opinion ko lang to. Walang magagalit, ah. Para sa akin, pare, trap nga yan. Kasi, pare, isipin mo, ah. Halimbawa na lang sa Jollibee, di ba, mayroong mga ranking dyan, eh. May tawag doon, yung bago lang, gano'n. Tawag doon, yung bagong pasok lang. Gusto yan, tapos, to manager, di ba? Ang iisipin na lang ng tao dun ng employment, ng empleyado, is gusto niya mag-manager na lang. Maging manager. Gusto niya tumaas yung rango niya. Hindi, gagawin nun. Magsusumikap siya. Magsusumikap na lang kahit hindi naman nababayaran yung sipag niya. Talagang kahit anong sipag mo para sa employment, hindi naman nadadagdagan yung sahod niya. Talagang para sa akin, pare, yung employment, talagang trap. Kasi habang buhay ka magtatrabaho. Talagang yung iba kasi pare, yung mentality nila, parang wala naman sa business. Parang gusto nila talagang maging empleyado na lang habang buhay. Meron din namang nagsasucess sa pare, sa employment. Meron yun yung like, Madami din naman yung mayaman dyan. mga nurse, doktor, mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Yun din pala, tol. Kaya mas pinipili ng iba na magtrabaho sa ibang bansa dahil nga napakaliit ng sweldo dito. Hindi makakapagbuhay ng pamilya. Hirap eh. Sabi ng magulang mo, di ba? Trabaho ka, anak. Makatapos ka ng college. Para maganda yung buhay mo. Para makapagtrabaho ka ng maganda. After mo naman matapos ng college, hirap ka din pumasok ng trabaho, di ba? Kahit sabihin natin nakapagtapos ka, tol. Nakapasok ka nga ba rin, no? Nakapasok ka mo. Sige. Magkano bayad sa isang araw? Sabihin na natin, 350 na ka mo. 350. Ito, sagad na natin pare, minimum wage. 500. 500. Sakto ba sa'yo yun? Isang araw. Para sa akin, pare, hindi kasi yan. Kasi pare, yun nga, una pa lang, sinasabi na natin yan, sa pamasahe pa lang, hindi na kasi. 200. 200 din. 200, 100, pare, hindi na kasi yan. Kasi magkano naman titira sa'yo? Magkano isang, natin, pare, isang kain natin, 60 na ka mo, 70. May student. student May budget meal. Show may rice, tol. Ito, pare. 25. Ha? Magkano? 25. Ala, ng 25 mo yan, pare. 30 na lang. 35. 35? Oo. Student meal, pare, sa school. No. Sinabi pa nilang student meal, pero magkano, alam mo? Kano? 75, pare. 75. Student meal, no? Student meal, pare. Paano pa yung, di ba, halimbawa, may anak ka na ka mo. May pamilya ka na. May asawa, may anak ka 3. Ano yung tag-100 kayo, pare? Tag-100 kayo isang araw. Pero sa akin, pare, hindi talaga kasi yan. Talagang trap, talagang employment. So, yun yung take mo. Pero wag naman sabihin sobrang negative ko sa employment, pare. Ano din yan, tol? May good side and bad side din talaga. Meron talagang sabihin na nating nagwagi sa employment. Tanungin mo siya, ano yung take niya nun? Meron, sabihin natin, may mga nagwagi nga doon sa employment, tas meron namang good side. May bad side na hindi nagwagi. Yun yung mga, talagang nasa luklukan, tol. Hindi na nila maisalba. Kasi nga, habang yumayaman ang mayayaman, Mahirap ang mahirap. nagiging mahirap lalo ang mahirap. Kaya, para sa akin, ang magiging take ko naman dyan, may opinion ko lang naman. 9 to 5 thing is, papasok to kung sinasabi nga natin, sino ba sinabi mo kanina? Trabaho. Tapos ka ng pag-aaral para maganda yung
trabaho mo. Hmm. 'Di ba? Kaso nga mahirap nga, tol. Mahirap din humanap ng trabaho kahit nakapagtapos ka na. Ikaw pa kayang hindi nakapagtapos, hahanap ka ng trabaho, 'di ba? So yung gano'n halimbawa is nakuha mong trabaho is yung magiging kargador ka, gano'n. Ayun, labor, tol. Labor mo. Magkano lang. Halos mamatay ka na kakabuhat. Yung likod mo masakit. Ayun nga pare, 'Di ba? sa construction pa lang ano. Oo, sa construction pa lang, tol, 'di ba? Pero kahit sabihin mo sa akin 1,000 isang araw, hindi pa rin sapat yun. Pero maghalo ka ng simento, Kainitan. kainitan, Mm. sa gitna ng Tirik na araw. tirik ng araw. Mm. Pala ka ng pala, pawis na pawis ka na. Kahit tubig ba rin hindi ka makakuha kasi. Oo. Utos nga ni Foreman. Utos nga ni Por, maghalo ka dyan. Por, di ko na kaya, Por. Oo, 'di ba? Ayun din. Tsaka ako, ayoko talagang maging maging empleyado talaga lang. Ayoko lang maging empleyado lang. Lahat Ayun na tayo eh. babagsak sa employment. Ang Ang perspective ko, tol, ayoko maging empleyado lang. lahat tayo babagsak sa empleyado lang. Oo. Pero ang natin din, paano tayo alis? 'Di ba? Yun ang Paano tayo mag-grow? Yun ang aalamin natin sa journey natin, tol. Then babalik tayo dito, pwede nating sabihin. Siguro, sabihin na natin, 5 years to 10 years from now, kapag may sagot na tayo, bumalik tayo dito. Tayong tatlo ulit, mag-uusap tayo. Tol, nakaalis ka na ba dyan? Turo. Pag hindi pa tayo nakaalis, baka siya nakaalis na. Baka siya. Paturo naman. Oo. Ako, baka ikaw, ganun. Di ba? Isa sa atin, okay, tatlo tayo. Oo, Diba? mas maganda yon, di ba? Sa kagandahan nun to, lahat tayo successful. Lahat tayo nakaalis ba? Pero, ang maganda talaga dyan is, huwag tayo magmadali. It takes time, pare. Everything will flow at the right time. Huwag tayo magmadali. Sumabay lang tayo sa Agos, tol. Pero sa pagsabay natin sa Agos, dapat maging matalino tayo kung saan Agos tayo dadaloy. Hindi basta-basta, ay, dito smooth lang. Pero sa kaduluan pa nila yun, tol, is may parang bangin, tol, pababa talaga. Dito mabilis. 'Di ba? So ano lang yan, it's like, choose wisely kung saan kang Agos pupunta. Magpapadaloy, ganun. Kailangan mo maging sigurista. Always check the road. 'Di ba? Paano ka nga paring didiretso sa dead end, ano? Oo. Pag na-reach mo din, U-turn ka, tol. Balik ka sa kabila. Balik ka sa umpisa. Oo, Paul, walang masama mag-U-turn na. Babalik kapag nakita mo dead end, walang masama. Hindi naman, Well, hindi masama yun, pare. Oo. Siyempre, ako din, nag-umpisa din ako. 'di ba? Nag-grow na din ako, tapos nagkaroon ako ng problema. Oo. Bagsak ako umpisa, pare. Oo. From the scratch ulit. Oo. From the bottom. Ay, from the top to bottom, pare. Hindi hindi laging from the bottom to the top. Bumagsak din ako, pare. Ano, kabaligtaran eh, no? Rise to the bottom. Oo. Talagang go down ka, pare. Go down. Nangyari sa akin yun, pare, journey ko sa trading. Pero pare, yun nga, pare, yung susunod ko sa yung tanong. Di ba, dahil nga napag-uusapan natin yung nagkakaroon tayo ng mga setbacks, di ba, nagkakaroon tayo ng mga downs minsan, di lang naman puro ups palagi, di ba? Pero yun nga yung tatanong ko sa'yo, paano mo na-handle ang setbacks? Ano yung, kumbaga, nagiging plano mo? Kumbaga, kung paano mo iaangat ulit yung sarili mo? Kung paano ka ulit makakabalik sa dati mong form? Siyempre, pare, another plan. Kasi pare, kung same plan lang, same mistake din yan. Diba? Kung gagawin mo yung ginawa mo nung una, ganun din yung mangyayari sa'yo. Parehas na pagkakamali. Kaya mas maganda, pare, another plan tayo. Isipin natin, titingnan natin kung saan tayo nagkamali. Titingnan natin kung ano yung mali sa ginawa natin yun. Para yung pagkakamali na yun, maging lesson sa atin. Gamitin natin yan para mag-grow pa tayo.
para mas ma-achieve natin yung goal na inaasam natin. Kasi talagang merong ganyang bagay pare. Oo, kasi kung uulitin mo lang din yung ginawa mo, wala kang ginawang pagbabago eh. Di ba? Kailangan baguhin. Di ba? Tapos, isipin mo kasi pre, parang kabaliwan yung ganun eh. Oo. Na yung ini-expect mong resulta is iba, pero yung ginawa mo is parehas lang. Oo, parehas lang. Di ba? Dapat, isipin mo, ano ba yung mga naging, mga naging dilema, bakit ako Oo. nag-fail? Bakit ako napunta sa ganitong sitwasyon? Di ba? Kasi napunta ka sa ganyang sitwasyon, ikaw ang nagdala sa sarili mo sa ganung Oo. sitwasyon. Di ba? Kaya isipin mo, ano ba yung naging problema? Tas, ayun. Kung kaya mong mag-notes pare, kung kaya mo isulat, gawin mo. Kasi pare, mas ma-remind sa'yo kung ano yung mga naging pagkakamali mo. Kasi minsan pare, naisip na natin na yun yung pagkakamali natin pero magagawa na naman no? Nawawala sa isip. Oo, nawawala sa isip, magagawa na naman. Kaya mas maganda pare, i-notes na lang. Gawin natin, isulat natin. Habang nagpapahinga tayo, sulat natin kung ano yung mga pagkakamali natin. Tapos lagyan natin ng step kung paano natin mareresolba. Kung ano yung mas magandang bagong plano na gagawin natin para maging success na yung pagkakamali na yun. Ayun din, tol. Napunta tayo sa sinabi niya, take down notes, di ba? Sabihin na natin, ka ngayon, malungkot ka, galit ka. Alam niyo ba, tol, yung pag-take down notes ng nararamdaman natin is talaga nakakatulong. Nakakatulong magpakalma sa atin yan, tol. It's like meron kang problema, sulat mo lang. Kasi dun, tol, sa pagsulat lang na yun, halos kalahati na yung nasolve sa problema mo. Guess nyo ba, tol? Kasi dun sa pagsulat mo lang na yun, tol, nagkaroon ka ng lakas ng loob para i-address yung problema. Hindi mo na tinatakasan yung problema. Kumbaga, hindi mo tinutulak palayo sa isip mo. Hindi mo kinukulong dun yung sarili mo sa problema. Kumbaga, nag-initiate ka na isulat na siya sa notes mo. Yun, tol, kalahati na ng problema, tol, na solve mo kasi nagkaroon ka na ng initiative para gawin yung isang bagay na takot kang gawin. Sabihin na natin natatakot ka nun. Pero dahil sinulat mo na yung problema mo sa notebook, sa cellphone, it's like na-resolve mo na yung kalahati ng problema. Then action na yung kasunod. Yun nga, maraming taong hindi nakakaintindi ng importance ng journaling eh. Oo. Di ba? Kumbaga kasi, kapag sinabi mo sa kanilang journaling, di ba, parang iniisip nila, diary, ganun, di ba, Oo. parang tatawan nila. Ganun. Pero sobrang laking bagay kasi ng ganun eh. Alam mo, yung problema kasi, pagka nasa isip lang natin yan, and hindi natin na ilalabas. Di ba kaya nga may naman tayo na pagsasabihin ng problema, gumagaan yung loob natin. Kasi nakakalabas ang problema. Di ba? Kung nasa isip lang natin yan, iisipin lang natin ang iisipin. Di ba? Lalaki at lalaki lang yung problema na yan. Pero kung isusulat natin, di ba? Kung isusulat natin yung thoughts natin, ano yung nararamdaman ko, bakit ganito yung nararamdaman ko, ano yung gagawin ko para hindi na ganito yung maramdaman ko. Malaking bagay na yun pare eh. Kumbaga, hindi man siya kagaya nung meron kang napagsabihan, di ba? Pero nailabas mo eh. Di ba? Nailabas mo yung problem mo, nailabas mo yung iniisip mo, while at the same time, di ba, maita-track down mo pa kung ano yung mga progress na nagagawa mo. Di ba? Magandang bagay talaga yung pag-journal na yun. Isa yan sa mga self-improvement. Hindi lang sa pagbabasa. Kasama din yung journalism. Diba? So, magandang talaga yun, tol. Sabihin na natin is ikaw lang mag-isa. Diba? Sabihin na, for example, tayo, nagkahiwa-hiwalay tayo. Kasi, alam ba, nasanay tayo na tayong tatlo, magkakasama, ganyan. Pero naging mag-isa ka. So, dun pa lang, tol, magkakaroon ka ng initiative para maging independent na kahit wala akong nasasabihan, is kaya ko pa din na ma-solve yung problema ko. Kasi sometimes yung mga tao nagiging dependent sila sa isang tao na doon sila lagi nagsasabi. So kapag wala yung tao na yun, nagkakaroon sila ng emotional damage. Hindi nila kinakaya yung emotion na nararamdaman nila. Parang nagpapatong-patong, tol. Kasi before, tol, through experience, ganun ako dati. Takot akong maiwan mag-isa.
Lagi ako naghahabol. Kung may problema, ganun. So, sa isip-isip ko, mali din pala, tol, na maging dependent ako sa tao. Kasi what if yung tao na yun is may dinadala din? What if yung tao na yun nakakaramdam din ng burnout sa lahat ng sinasabi? Yun, tol, isa pa yun. Na naipapasa natin yung negative energy sa tao sa tuwing nagsasabi tayo. Diba? It's like nagkakaroon na tayo ng consideration na baka yung tao na to is may problema. So it's like a good step na tanungin muna natin sila, tol, kung uy, pwede ba akong magsabi sa'yo if okay lang? Meron ka bang mabigat ba yung problema mo? It's like hindi naman sa way ng pagsasabi, guys. For example lang, mabigat okay lang ba mag-rant sa'yo? Available ka ba? Ganun. May space pa ba sa emotion mo na pwede akong makisakay? Ganun. Parang gano'n ba? Parang mahalaga din tol na magtatanong tayo kung okay lang ba sa tao na mag-open up tayo minsan. Hindi sa lahat ng bagay sasabihin mo na lang agad. Ayun tol, doon din talaga papasok yung ano eh. Akala natin, kahit sabihin na natin, okay lang kahit mag-grant ka sa akin. Hindi rin natin nalalaman yung option nun eh. So, parang yun eh, nagkakaroon lang tayo ng awareness. Mahalaga din ang awareness talaga. Kasi minsan hindi natin napapansin, nagiging self-centered tayo. Diba? Nagiging self-centered tayo sa part na yun na hindi natin naiisip yung nararamdaman, diba? Kung okay lang ba sa kanilang yun. Diba? So, sana wag niyo pong mamasamain. It's like my personal opinion, personal take ko lang po yan. Ikaw, tol, mayroon ka bang take doon sa ganun? Sa mga kasi 'di ba sa mga attachments, 'di ba? Yan nga, 'di ba yung pagiging dependent mo. 'Di ba? Imagine a tape. 'Di ba? Pagka ba ang tape, 'di ba, na halimbawa sa balahibo natin, 'di ba? 'Di ba? Pagka tinanggal mo masakit eh. 'Di ba? Masakit yun pare pagka 'di ba yung tape lalo na pagka yung tape na nilagay mo is sobrang dikit talaga. 'Di ba? Sobrang dikit ng tol. O sa sobrang dikit ng tol, 'di ba? Masakit pagka tinanggal yung tape. 'Di ba? Parang ganun lang din kasi yung attachments pare. 'Di ba? Para rin siyang tape. 'Di ba na dahil nga naka-attach yung tape dun sa balahibo mo, pagka tinanggal siya masakit. Ganun din ang tao pare. Pagka nawala ang tao na nakadepend ka dun sa tao na yon, mahirapan ka. 'Di ba? Kaya pare, let's practice na wag tayong maging depende sa tao. 'Di ba? Dapat ang tao ang maging depende sa atin. Dapat marunong na tayong tumayo sa sarili natin paano. Oh, kasi kumbaga ang mga setbacks mo, ang mga failure na naranasan mo, hindi nila responsibilidad na itayo ka. Responsibilidad mo sa sarili mo na bumangon ulit. Oo. 'Di ba? Kaya let's not depend to others. Let's only depend to ourselves. 'Di ba? So, yan tol yung good side. Ito naman sa mga taong naging dependent sa toxic nilang, diba, sabihin na relationship. Oh, yan pare susunod. Outside. Yan pare yung Yan. susunod ko sa Yan na, yan. naisip, alam mo ha, Oh. alam niya. Ayun tol, diba? Sabihin na natin, tape din. Tape yung example natin. Halimbawa napakahigpit ng tape tol. Dalawang kamay mo nakagapos. Pinaikutan ng tape tol. Sabihin na natin yun yung taong doon ka nakadepende. Pero dahil nga sobrang dependent mo sa kanya, hindi mo napapansin tol. Yung kamay mo nagiging violet na. Nasasakal ka na. It's like, kahit sa sobrang dependent mo sa tao na yun, parang hindi mo napapansin tol. Nasasaktan ka na. Kaya nga dun tol, nasasabi nila realization hit difference talaga. Kasi, nung natanggal lang nila tol yung tao na yun, tinanggal na, na-cut off na nila. Sabi natin, tinanggal mo na yung tape. Di ba biglang ginhawa? Hindi pa nila napapansin yun kasi may aftershock, may after yun eh. Kumbaga, hindi siya mabilis na giginhawa kasi may recovery. o kailangan magre-recover muna. So, kailangan mag-heal. Kailangan muna mag-heal. Kasi nakasanay na nakagapos eh. Oo, di ba? Sanay ka na sa ganong pain. So, hindi mo na alam kung ano yung... Hindi mo na ma-differentiate yung pagkakaiba ng dalawa na nakagapos ka hindi. Kasi,
nasanay ka sa gano'n. Kasi kapag nasanay ka na, mahirap na talaga. Kasi sabihin na natin din, mga bumabalik, tol. Isa pa yung mga bumabalik sa mga toxic na relationship nila. Kasi nasanay sila. Kumbaga parang sa isip nila, hindi ako sanay na hindi ko nararamdaman to. Hindi ito yung comfort zone ko. Hindi ko to, di ba? Hindi ito yun. So kaya yung ibang tao, hindi din natin sila masisisi, tol. Kasi, doon sila nasanay. Doon nila nahanap yung comfort na hindi nila mahanap sa iba. Kaya hindi natin masisisi yung tao kung yung iba si paulit-ulit ang nahuhulog sa mga gano'n, bumabalik sa ex nila. Kasi hindi natin alam yung ano, kumbaga yung naparanas sa kanila na hindi na lang sila ma-differentiate tol eh. Mabuti, masama ba to, ganyan. Kasi masyado na silang na ano sa pleasure. Kumbaga yung pain tol nagiging pleasure na sa kanila. Hindi na lang mapag-differentiate yung pain tsaka pleasure kasi sobra na silang na parang na alter yung mind nila na kung may nafe-feel kang pain, is it pleasure? That is pleasure. Pero kapag meron ka nafe-feel na pleasure para sa'yo, di mo deserve. Parang hindi mo na deserve makaramdam ng gano'n kasi sobra ka na nasanay sa sakit. Kaya, I hope guys na maging step by step, unti-untiin nyo lang na huwag na kayo masanay sa ganun. Yun lang na may take namin doon, no? Pero yun nga pare yung susunod kong tanong sa inyo, di ba? Gaya nga na napag-usapan namin, di ba? Maraming mga breakups na nagaganap, di ba? Lately. Di ba? Kahit hindi lately, kahit last year, last 2 years, di ba? Maraming mga breakup kumbaga, ang nangyayari. Sa tingin nyo ba pare, malaking factor ba ang social media sa breakup ng isang relationship? Ano take nyo dun? Ikaw pare. Mas nauna kang nag-break. Madami kang naging yun. Mas madami kang naging ex. Ulit ang tanong, ulit ang tanong. Sige, Adol, paulit. Medyo na, ano, Pero yun yung tanong, pero yun yung tanong, di ba? Mm. Isipin mo na. So kagaya nga ng napag-usapan natin, di ba? Maraming mga breakups ang nagaganap lately, di ba? Hindi lang naman lately, kahit mga last year, last 2 years, di ba? Pero yan ang susunod kong tanong, pare. Ano ba yung factor ng social media sa breakup ng isang relationship? Sa tingin mo, may factor ba? ano to tol, ano lang to, parang coin lang to, two-faced eh. Good side, may bad side. First tayo sa bad side tol. Comparison. Comparing is the thief of joy nga, sabi nga nila, di ba? Nabanggit sa una nating video. Papasok yan. Kasi, i-compare mo yung relationship nyo sa isang relasyon. Hindi naman kayo doon nagsimula. Hindi naman kayo kagaya ng pag-ibig nila. May kanya-kanya tayong pag-ibig. Meron tayong sarili-sariling kwento. Bakit mo ginagaya yung chapter 1 nyo sa chapter 100 ng iba? Di ba? Paano mo i-compare? Marami na pinagdaanan yun. Kayo pasimula pa lang tol, possible pa lang. Di ba? So, mahirap i-compare yung relasyon nyo sa iba kasi nga, hindi kayo parehas ng pinagdadaanan. Malay natin, yung relasyon nila is meron palang hidden, na tinatago na, hindi nila binubulgar sa sa social media. Kasi nga tol, yung social media, hindi mo naman kasi pwedeng ilabas lagi yung baho mo dyan, di ba? Lagi mababango yung lalabas mo dyan. Bibihira na lang tol yung mga nagpo-post dyan ng epic nga, di ba? Kasi ngayon, talaga, pag nagpo-post ka ng epic, sa tignan, mag-iiba talaga yung affect sa self-confidence nila, di ba? Iba-iba naman tayo kasi kung sa atin, okay lang naman yun kung tayo lang naman, di ba? So yun, wag mo i-compare yung relasyon nyo nga doon. Although, sa ganung bagay, nakaka-apekto yung social media through the preference of a person. Alam ba, gusto ko yung hinahatid ako palagi. Sinusundo ako palagi dito, ganun. Paano yung boyfriend mo? Wala pa sa ganung estado. Paano yung boyfriend mo commute? Is either gusto ko niyang ihatid, gusto ko rin niya isunduin,
Kasi parang feel niya, hindi ko nabibigay yung best ko sa kanya. Kasi hindi ko nagagawa yung bagay na yun sa kanya. And then, ito naman si Boy, parang vice versa naman. Gusto ni Boy is Nasusunod dun. na-spoil, ganun. Nasusunod Diba, yung gusto. parang gusto ko nito, ano. Yung nakita niya yung girlfriend, binibilan si Boy ng, halimbawa sabihin natin ng pyesa. Diba? Mm. Tapos ngayon, sasabihin naman ngayon ni Boy, nag-post ngayon sa social media, ano, sana mabigyan, gano'n. Itong si girl naman, gustong-gusto din bigyan kasi para ma-satisfy niya yung boyfriend niya. Paano kung wala nang wala nang budget? Kaso wala pa nga tayong trabaho. Wala pa tayong kakayanan na maibigay yun. Paano yung nagbigay ng girlfriend na pala is may trabaho? May kaya sa buhay. Tayo ano pa lang tayo. Simpleng tao kumbaga. Nagmamahal lang. Pero sa ano na yun, naibibigay naman natin yung time, the attention, nabibigay natin yung emotional needs ng bawat isa. Nagkakaroon tayo ng benefits. Kasi kung wala lahat yun, tol, it's over. Di na mag-work yung relationship nyo kung hindi na kayo nagbe-benefit sa isa't isa. Kumbaga, it's take two to tango. Hindi pwedeng isa lang. Hindi pwedeng ako lang, hindi pwedeng ikaw lang. Dapat tayong dalawa nagpapalakad sa relasyon natin. So, I hope huwag natin i-compare yung relasyon natin sa social media. Halos lahat kasi parang relasyon ngayon nakabase na sa social media. Oo, tol. Sobrang hirap. Ang hirap lumugar sa ganun. Ginagaya nila yung sistema nung iba eh. Parang wala na silang sariling lakad. Wala na silang sariling relasyon. Parang copycat na lang lagi. Copycat na lang. Hindi na nila kayang gawin yung ginagawa nung dating mga relasyon. Ganun. Parang red flags na pare. Kasi kung ano yung sabihin sa social media. Pare ka na magsabi ng good side. Kung ano yung sinabi kasi sa social media, yun yung ginagawa nila. Ang kapangitan doon kasi, pag ginawa nila yon pare, parang wala na silang sariling desisyon. Oo. Isa pa yun, tol. Hindi na sila nagkakaroon na isang... Wala na silang sariling desisyon. Wala na silang kumbaga, wala lang originality, tol. Copycat na lang palagi. Di ba? Gaya-gaya na lang. Sa mga trend. Tol, trend. Copycat na lang. Di ba? Ayun din, tol. Sa kagustuhan mong sumali sa trend, yung boyfriend mo naghihirap na, yung girlfriend mo naghihirap na. Di ba? Kung gusto nyong gumaya sa mga ganong trend, halimbawa yung binibili ng mga bagay-bagay, yun ang... Dapat kaya mo. Oo, dapat kaya na. Kaya Kasi, pare, yung iba, tulad yung sinabi mo, paano kung yung ginagaya nyo na yun, may trabaho na? Paano diba? kung mayaman na? Ikaw, estudyante ka pa lang. Karamihan nga dyan, pare, nasa high school pa lang. Di ba? Wala pa silang kakayahan. Oo. Tapos kinukuha pa nila yung pang-date nila, pang-gastos nila sa magulang pa. Oo, di ba? Wala nakakahiya yun, di ba? So, ang nagiging sistema kasi, nagiging standard nila is yung nakikita nila sa social media. Which is wrong. Dapat yung standard mo is based on your own. Hindi ka dapat. Sabihin na nating, nagkakaroon ka nga ng reference. Kasi maganda rin talaga may mataas na standard. Yung talagang sisirain yung walls na binuo mo. Di ba? Maganda talaga yan. Pero if wala ng originality sa foundation mo na binuo mo is wala yung kumbaga sa puno is yung nagtanim ka ng mangga, ang tumubo ubas. Parang mali yung naging bunga kasi yung root is mangga, di ba? Ang tumubo ubas, so mali yung nangyari. May mali nangyari dun, tol. Di ba? Kaya ang maganda dyan, tol, dapat originality lang. Chill ka lang. Tsaka pare kasi kung maghahanap ka ng partner, dapat yun totoo. Yung kaya kang samahan kung mahirap ka man. Hindi mo na kailangan magkunwari, pare. Yung talagang kung mahirap ka.
Kaya nyo naman umasenso eh. Di ba? Oo. Yung sasamahan ka sa hirap at sa ginhawa. Tulad nga nung sinasabi sa ano eh, no? Diba? Pagkasal na, no? Oo. Ganun pare, ganun ang hahanap yung partner. Mm. Kasi mahirap ka na nga, hinahanapan ka pa, di ba? Ano ibibigay mo dun? Kaya kailangan mo Oo. na maging successful ka muna. Unahin mo muna yung sarili mo bago ka Oo. humanap ng Paano ka ka-partner. magmamahal pare kung ganun ka pa, di ba? Mm. Kaya doon tol, papasok dapat mataas din ang standard mo, hindi lang babae. Tayo din mga lalaki. Kasi nga kailangan lahat tayo may standard. Sa panahon kasi ngayon pare, mahirap nang maging mahirap. Mahirap talaga tol, Diba? maging mahirap. Hindi katulad nun na pagka mahirap ka eh, may makain lang kayo sa isang araw, okay na. Sa babae ngayon pare, hindi na okay yun. Oo. Kailangan marangya na buhay. Sa iba. Pero siguro naman sa panahon natin, meron pang mga naitatago dyan na mga taong bukal ang puso. Oo. Masasabi natin mga bukal ang Mga rare puso. na pare. Mga rare. Mga... Ano yung mga Nasaan kaya sila? mga hidden diamond gem. Pero yung akin pare, nahanap ko na. Nahanap mo na. Ay, ano ba? Nahanap na daw. Tol, ano ba take mo dahil nahanap na ni Boss Art ang kanya? Anong take mo doon, pare? Ang tanong natin doon, ano ba yung nahanap? Ano ba? Kasi mahirap alamin. Mahirap i-figure out Oo. kung hindi mo alam kung ano yung nahanap. Mahirap, mahirap pare i-explain yung nahanap mo kung hindi mo naman alam kung ano yung nahanap mo. Di ba? Pero kung babalik tayo sa usapan, I think social media really shape the way of handling relationships. Di ba? The good side. Pero, kumbaga, hindi lang naman puro bad sides eh. Oo. Di ba? Ay, syempre, yung isang nakikita kong good side sa social media in relationship is sa mga LDR. Di ba? LDR. Kumbaga, di ba, kasi maraming mga LDR yun. Shoutout sa mga LDR na mga relationships Yeah, dyan. shoutout po sa inyo. Di ba, Stay strong. hindi madali ang LDR, pare. Kasi, kumbaga, yung time, yung effort na makasama mo is wala eh. Oo. Di ba? Kasi, yun nga, long distance relationship nga kayo eh. Pero yun nga, with the help of social media, di ba, mayroon ng mga video calls, di ba, yung mga chats, updates, di ba, hindi kagaya nung araw na kailangan pang sumulat. Liham. Di ba, kailangan pang sumulat and it takes months and months Oo. and maybe years pa para dumating. Gano'ng kalayo yung pupunta ng email mo. Di ba? Kaya, kumbaga, yung beginning ng social media, ganun eh, di ba? Na it is used in a good way. Pero I think sa panahon ngayon, social media is used in the wrong way na eh. Oo. Di ba? Nasa gumagamit na lang talaga eh. Kung Oo. paano niya talaga gagamitin yung social media. It's either good yung maging makuha niya or bad. Nasa tao na din talaga. Pero syempre naman talaga yung meron din talagang good side and meron din bad side. So, wag po kayo malilito kung puro bad side po yung nasasabi ko kasi lang po, babalance lang po. She is neutral. Binabalance lang po namin ng kumbaga sa pagluluto, kailangan balance yung Timpla. Oo, timpla. Tinitimplahan lang po. Kasi lahat ng sobra nakakasama. Yan lahat. Dapat balance. Oo. At ang kulang is nakakasama din eh. Unhealthy tol pag kulang eh. Pero nasobra ka sa sa asin. Alat nun na. Hindi siya healthy, bro. Hey bro, halimbawa pare, nagluto ka ng ulam na sobra sa asin. Kakainin mo ba? Di ba hindi? Paano kung kulang? Paano naman Hindi tol rin, pag diba? Kaya dapat balance. pag matabang? Matabang tol yung pagkain. Walang lasa. Makakain mo ba yun? Hindi natin makakain yun pare kasi nga matabang. Kaya dapat laging balance. Dahil napag-uusapan natin ang pagkain, tayo ay mag-break time kaya muna mga kaibigan. Ilang oras ba tayo nagbibideo? Check time, man. Check time, man. Panoorin natin, baka wala tayong boses. Sayang mga sinabi.